Therefore, kung hindi ninyo ma-establish yung totoong disorder or misappropriation sa paggastos ng confidential funds, wala tayong pruweba na mali ang pagkagastos. Kasi in the first place, again, hindi pa final yung determination na mali ang pagkagastos. For all we know, kapag nag-appeal tayo sa commission, mag-a-appeal pa tayo sa COA, sa Court of Appeals, sa Supreme Court, baka mabaliktad pa yung notice of disallowance. So wala rin kwenta yung ginagawa ninyo. Pero ano, Attorney, pero sa tingin mo, dahil ano na to pangalawang impeachment na to article of impeachment, dalawa na lang natitira. Pero sa tingin mo, may pag-asa pa ba sila na ma-impeach si VP Sara? Dahil yung unang dalawa sinasabi nila na sila yung panalo, pero nakikita ng mga Pilipino na sablay talaga sila o mahina yung ebidensya nila. Ano sa tingin mo, Attorney? Sabi nga nila, habang buhay pa, meron pang pag-asa. Pero po, so far, wala pa silang napapatunayan. In fact, yung unang basis nila, yung grave threats, at saka yung inciting to sedition, yung DOJ, grave threats lang ang dinala. And then, and question of law lang yun. Hindi naman natin dinidispute yung fact na sinabi yun ni VP Sara Duterte. At that, mahina pa yung kaso. Again, subject for trial pa yun. Wala pang proof. Prima facie evidence pa lang. Tandaan natin, ang required proof dito sa impeachment trial ay yung sinabi ni Madam Senator Defensor Santiago noon na more than substantial evidence at less than proof beyond reasonable doubt. So far, nasa DOJ pa lang, wala pa sa korte, so ang na-establish pa lang nila ay prima facie case. Wala pang substantial evidence. And kung titignan mo yung mga proceedings na nangyari at yung mga evidence na naipasa at nasabi dun sa impeachment trial, parang hindi naman papasok sa more than substantial evidence kasi reasonable naman yun Kasi po kapag grave threats po, ibahin natin yung threats na threatening as a noun at saka yung threat meaning peril. So kapag sinabi niya na merong nagtanong, tinanong mo ako, anong gagawin mo kapag pinatay ka ni BBM? Kapag sinabi ko na papatayin ko rin si BBM, nagsagot lang ako ng tanong. Pero ang grave threats na nasa Revised Penal Code, dinedirekta ko yung threat sa kanya. So tinatakot ko dapat si BBM directly or through a middleman. Ngayon, iba yung threat in the sense na peril, may danger or may risk sa buhay ni BBM. Ang pinupunto nila ay may risk sa buhay ni BBM pero hindi yun yung contemplated na threat doon sa Revised Penal Code. Kasi ang threat, I threaten you. Hindi ko sinabi na nagsagot ako ng isang tanong na nagprepresent lamang ng peril sa'yo. So hindi yun covered ng Revised Penal Code. So kung ang basis nila ng pag-impeach kay VP Sara Duterte ay betrayal of public trust, and the way to do that for them is to establish yung elements ng grave threats, yung direction ng threat na sinabi niya sa object ng threat, meron dapat yung object ng threat directly or through a middleman, wala yung element na yun. So hindi siya papasa sa proof, more than substantial evidence, mas lalo na proof beyond reasonable doubt. So wala. Bagsak yung una na yun. Yung pangalawa naman, may malaking dispute. Ang sabi nila may graft and corruption. Meron pa rin, may dispute tayo, meron tayong issue sa question of fact. In the first place, ninakaw na ba yung pera? Hindi pa natin na-establish yan kasi ang makakasagot lamang yan sila Chika ayaw rin naman nilang i-present sila Chika. Ano ba talaga prosecution? Sabi ng Supreme Court, ang mandate ninyo ay mag-produce ng justice, hindi para i-convict ang respondent or ang akusado. So ibig sabihin, ilabas nyo ang buong katotohanan. Kaya nga kapag pinapaupo nyo yung witness, tell the whole truth. Pero bakit wini-withhold ninyo yung sinasabi ninyong missing link at yung smoking gun? Therefore, kung hindi ninyo ma-establish yung totoong disorder or misappropriation sa paggastos ng confidential funds, wala tayong pruweba na mali ang pagkagastos. Kasi in the first place, again, hindi pa final yung determination na mali ang pagkagastos. For all we know, kapag nag-appeal tayo sa commission, mag-a-appeal pa tayo sa COA, sa Court of Appeals, sa Supreme Court, baka mabaliktad pa yung notice of disallowance. So wala rin kwenta yung ginagawa ninyo. pero ano I beg to disagree. May napalabas ang prosecution. Yung laway at saka yung sipon. Di ba lumabas yung laway at saka sipon? Iba naman yun Ay, ba?